Ang mga tao ay pumupunta sa lahat ng haba upang makita lamang ang elf woman, hindi ang doktor. Ininsulto pa ako ng kanilang mga pamilya, na nag-iiwan sa akin na hindi sigurado sa kung ano ang gagawin, at ngayon wala na rin akong pagganyak na magpatuloy. Nag-aalala si Rain at nagtanong, sa anumang pagkakataon, hindi mo rin ako gusto. Ano, hindi. Gusto kita Mrs. Rain. Sa halip, lagi mo akong ginagamot ng maayos. Iyon ang dahilan kung bakit ko ito pinagtibay ng walang pag-iingat. Naunawaan ni Rain na hindi mahanap ni Elena ang kanyang tunay na pagnanasa, na naging walang pag-asa sa kanya, tulad ng kanyang sarili. Kaya kung maraming mga bagay na nagustuhan mo dito, mananatili ka pa ba? Maraming bagay na hindi ko gusto tungkol sa aking asawa. Bagaman malakas na umusbong si Noel sa gabi, talagang maaasahan siya. At bago, nagustuhan mo ang pakiramdam ng pagtulong sa mga pasyente, di ba? Tumango si Elena. Pagkatapos, inirekomenda ni Rain ang restaurant ni Ellison kay Elena, na nalito sa kanya. Ngumiti si Rain at sinabi, sa palagay ko ay magugustuhan mo ito. Ang bilang ng mga kadahilanan para sa paggusto sa lugar na ito ay maaaring patuloy na tumaas ng paisa-isa. Samantala, si Ellison ay naghuhukay sa isang yungib ng sinasadya niyang tumakbo kay Mr. Noel, na nagdala ng kanyang pamangkin sa restoran upang kumain. Sinasabi sa kanya ni Mr. Noel na malapit nang dumating ang isang duwende. Nang marinig ito, mabilis na bumalik si Ellison sa restoran dahil ang mga elves ay isang bihirang lahi, karaniwang hindi lumilitaw sa mga bayan ng tao, kaya hindi niya kayang maging pabaya. Si Elena, na sumusunod sa rekomendasyon ni Ginang Rain, ay dumating sa restoran ngunit nakahanap lamang ng isang maliit na batang babae upang batiin siya. Tinanong ni Elena kung ito ang restoran ni Ellison, kung saan may kumpiyansa na sumasagot si Rurin. Si Rurin, na naramdaman ang kanyang kalikasan na kalikasan, ay nagsasaad, ang mga elves ay talagang maganda. Nakakahuli ito kay Elena sa bantay, at nagmamadali siyang sinabi, mukha ka ring napakaganda, mas bata kaysa sa akin. Rurin chuckles, sinasabi mo bang bata pa ako? Sa aming lahi, talagang itinuturing pa rin akong bata, ngunit marahil ay mas matanda ako kaysa sa iyo. Sa susunod na instant, isang nakakatakot na presyon ay sumabog mula sa Rurin, kung paano ka nagsasalita ng ganito walang ingat sa harapan ko. Takot, agad na lumuhod si Elena. Malamig na sinabi ni Rurin, kung ikaw ay naging lingkod ko, patatawarin ko ang iyong kalokohan. Ang eksenang ito ay nasaksihan lamang ni Ellison habang siya ay bumalik. Nang makita si Ellison, excited na ipinaliwanag ni Rurin, naghahanap lang ako ng isang empleyado para sa restoran. Akala niya pupulihin siya, ngunit isang malakas na tunog na, klang, at nagagalit si Rurin. Ang eksenang ito ay nag-iiwan kay Elena na nalilito, nangangarap ba ako ngayon? Napagtanto niya na si Rurin ay tiyak na isang itim na dragon. Sa mundong ito, kahit na alam ng mga bata na ang mga dragon ay hindi dapat maging trifled. Naglalakad sila ng mga natural na sakuna, na may kakayahang madaling masunog ang isang buong nayon kung nais nila. Ang mga dragon ay ang pinakamalakas na species. Gayunpaman, tinatrato ni Ellison ang mga dragon tulad ng mga bata. Iniiwan nito si Elena na nagtataka, sino ang eksaktong taong iyon. Pagkatapos, humingi ng tawad si Ellison sa pag-uugali ni Rurin, hindi ko alam ang mga bagay na mangyayari kapag wala ako sa paligid. Si Elena ay napaka-curious din kung si Ellison ay isang tao, kung saan kinukumpirma ni Ellison, oo, ako ay tao. Dapat na natanto ngayon, ang batang iyon ay isang itim na dragon. Siyempre, wala akong balak na makagambala sa isang dragon dahil hindi ako handa na mamatay. Naririnig ito, tila nasa sabik si Elena, at ang unang impresyon ni Rurin sa kanya ay hindi maganda. Mabilis na binago ni Ellison ang paksa, na tinatanong kung inirekomenda si Elena ni Ginang Rain, kung saan tumango si Elena, oo, ako si Elena. Nag-aalala na sinabi ni Ellison, ginugulo ba natin ang unang impression? Maaari ba tayong makakuha ng masamang pagsusuri para sa aming restaurant? Ngumiti si Elena at sinabi, narinig kong maaari mong tikman ang masarap na pagkain dito, kahit na ginawa lamang ito mula sa mga gulay, kaya gusto ko subukan ito. Mula sa mga salita ni Elena, nalaman ni Ellison na ang mga elves ay hindi kumakain ng karne dahil hindi nila ito matuno.
Mabilis, iniisip ni Ellison ang isang angkop na recipe, ang kamatis na pasta ay isang mahusay na pagpipilian. Sinimulan niya ang paghahanda ng ulam, pagdaragdag ng mga tinadtad na sibuyas, bawang, at mga kabute, pinirito ang mga ito sa pinainit na langis ng oliba upang timpla ang iba't ibang mga lasa, na lumilikha ng isang kahanga-hangang aroma. Pagkatapos, ipinapasa niya ang mga tinadtad na kamatis sa pamamagitan ng isang salon sa langis, panimpla ng asin, asukal, at iba pang pampalasa, at dahan daw ang lutuin ito. Ibinababa niya ang init habang tinitiyak na hindi nasusunog ang sarsa. Habang nagpapalapot ang sarsa, inilalagay niya ang pasta sa tubig na kumukulo. Niluluto ito ng 8 minuto, naalala na magreserba ng ilang pasta na tubig. Sa wakas, pinaghalo niya ang pasta gamit ang sarsa, inaayos ang kapal ng sarsa na may pasta water. Kaya, handa na ang isang masarap na mangkok ng pasta ng kamatis. Oh my God! Samantala, handa na rin ang karne ng wubo ni Mr. Noel, ngunit napansin ni Ellison na ang pamangkin ni Noel ay tila nababagabag. Plano ni Ellison na tanungin si Elena kung ang pagkain ay nababagay sa kanyang panlasa, ngunit lumingon upang makita siyang ibagsak ito. Hindi ko alam ang isang bagay na maaaring makatikim ng napakabuti. Natapos niya ang pagkain sa ilang mga kagat, ang kanyang mukha ay napuno ng sarsa ng kamatis, ganap na hindi alam na nanunood si Ellison. Napagtanto ito, napahiya siya. Ngumiti si Ellison at hinawakan siya ng isang napkin, na nilagdaan siya na huwag mag-alala. Napansin din niya na bihirang lumabas si Elena. Si Elena nods at ipinaliwanag, palagi kong naisip na ang mga gulay ay walang espesyal at tinanong kung may pangangailangan sa pagluluto, ngunit hindi ko inaasahan na masarap ang pagkain ni Mr. Ellison. Well, totoo na ang mga tao dito ay hindi gumagamit ng maraming pampalasa. Pagkatapos ay tumayo si Elena at masigasig na sinabi, ngunit nagbago ako pagkatapos ng pagpunta rito. Masarap talaga. Kailangan kong pasalamatan si Mrs. Rain. Si Ellison ay hinalinhan ng papuri ng customer. Gayunpaman, pagkatapos lamang, ang mga tinig na nagtalo ay naririnig sa malapit. Ito ay lumiliko ang pamangkin ni Noel na si Nellen ay nalaman lamang na siya ay pinagtibay at naramdaman na nalinlang sa loob ng higit sa 20 taon, na ginagawang hindi siya mag-concentrate sa kanyang trabaho, kaya't iniwan niya ng maaga ang minahan. Ang dalawang malapit ay nakakaramdam din ng sobrang awkward, hindi sinasadyang naririnig ang kanilang pag-uusap. Sinabi ni Noel sa kanyang pamangkin, hindi mo ba alam kung paano nagtrabaho si Mrs. Kahit na ang iyong ama ay namatay ng maaga habang nagtatrabaho bilang isang mersenaryo, hindi mo ba iniisip na siya, hindi naging iyong ina ng kapanganakan, ay nagawa ng labis para sa iyo? Noel tanong. Sinabi ni Nellen na alam niya ang lahat, ngunit ngayon ay hindi siya naglakas loob na umuwi dahil may pagtatalo siya sa kanyang ina ng tanghali. Naririnig ito, nagalit si Mr. Noel, at nang makita niya ang dalawa sa salungatan, humakbang si Ellison upang mamagitan. Noon lang, ang pintuan ay itinulak ng bukas muli, at si Ginang Rain, sa isang gulat, ay nagsabi, Nellen, magmadali sa minahan. Nagkaroon ng pagbagsak, at ang iyong ina ay nakulong sa loob. Nang marinig ito, agad na lumingon si Nellen at tumakbo patungo sa minahan. Kasabay nito, ipinahayag din ni Elena ang nais niyang sumama, dahil kailangan nila ng paggaling. Inilagay din ni Ellison ang kanyang damit na mage, handa ng tumulong. Maya-maya, tumigil si Nellen sa pasukan ng minahan, dahil may panganib ng pangalawang pagbagsak. Pinakalma siya ni Ellison at sinabing, iwanan ang natitira sa amin. Sa panghihikayat ni Ellison, sumang-ayon ang manager ng minahan na hayaan silang pumasok sa minahan. Lumilitaw ang dalawa sa loob ng minahan. Noon lamang, ang mga bato ay nagsimulang mahulog mula sa kisame, ngunit pinigilan ng mahiwagang hadlang ni Ellison. Si Elena, na hindi inaasahan na si Ellison ay isang malakas na mage, ay naging napaka-usisa. Si Ellison, nakangiti, ay nagsabi, higit pa rito, mausisa ako kung ano ang nais mong ipagsapalaran ang iyong buhay. Di nagtagal, ang dalawa ay nakarating sa isang tinidor sa landas. Sa kanilang dalawa lamang, maaaring hindi sapat ang oras, kaya't nagpasya si Ellison na gumamit ng mahika upang magyusisa. Ginabayan ng mga espiritu, mabilis nilang natagpuan ang mga nakaligtas. Matapos ang pagsusuri ni Elena, natagpuan na ang isang nakaligtas ay may malubhang pinsala sa paa,
na sa kalaunan ay gumaling sa ilalim ng kanyang mahiwagang paggamot. Susunod, kailangan nilang tulungan ang maraming tao. Inalagaan ni Elena ang pagpapagaling sa mga nasugatan, habang si Ellison ay gumagamit ng mahika upang ilipat ang mga bato at escort ang mga tao sa labas ng yungib. Mabilis na naabot ng dalawa ang dulo ng minahan, kung saan nahanap nila ang ina ni Nellen. Matapos ang pagsusuri ni Elena, napag-alaman na nakaranas siya ng matinding pinsala sa ulo, na hinihiling kay Elena na magsagawa ng mas advanced na pagpapagaling, kahit na hindi niya masiguro ang pagiging epektibo nito. Sa labas ng yungib, ang lahat ng nasugatan ay matagumpay na nailigtas. Salamat sa mga pagsisikap ni Elena, wala ring panganib si Ginang May. Ang sugat na malapit sa kanyang mata ay hindi seryoso, at maaari siyang mabuhay ng normal sa sandaling tinanggal ang bendahe. Nang makita ang kanyang nasugatan na ina, si Nellen ay nakaramdam ng pagkakasala. Kung hindi para sa akin, hindi ito mangyayari sa aking ina. Noon lamang, nagising si Mrs. May, at lahat ay nagbuntong hininga. Ang unang bagay na ginawa niya sa paggising ay ang tanungin kung nasaktan si Nellen, na hindi na nakaya ni Nellen na maglaman ng kanyang emosyon at napaluha siya. Si Ginang May ay walang balak na sisihin siya. Kasabay nito, ipinaliwanag ni Elena kung bakit siya pumasok sa minahan. Inilaan niyang isara ang kanyang klinika at bumalik sa kanyang tinubuang bayan, kahit na ang buhay ng tao ay mas maikli kaysa sa mga elves, malayang ipinahayag nila ang kanilang emosyon. Sa palagay ko ay napakarami dito na minamahal ko lamang na umalis. Gusto ko ang tunay na emosyon na likas sa mga tao, at ngayon alam ko kung gaano kahusay ang pagkain dito. Habang nagsalita siya, si Elena ay hamina mula sa pagsisikap, halos hindi makatayo ngunit agad na suportado ni Ellison. Humihingi ng tawad, bulong niya, salamat. Pagkatapos, si Ellison ay nagsumite ng isang mana transfer spell ng elf kay Elena, na agad siyang naging mas magaan. Ipinaliwanag ni Ellison na itinuro ito sa kanya ng isang kasama ng elf na nagngangalang Beden noong siya ay nasa tropa. Nabigla si Elena sa paghahayag na ito, dahil si Beden ay isang mahusay na bayani ng mga elves, na lalo siyang nagyusisa sa pagkakakilanlan ni Ellison. Samantala, ang pinarusahan na Rurin ay nagrereklamo pa rin tungkol sa paghuhukay sa yungib. Noon lang, isang stream ng tubig ang biglang tumama sa kanyang mukha, na ginagawang bulalas ni Rurin, nagdig ako ng tagsibol. Upang matiyak ang mapagkukunan ng tubig, nagsimulang maghukay si Rurin. Ang nagagalit na si Ellison, dahil ito ay isang mapanganib na pagkilos. Sa kabila ng malalim na paghuhukay ni Rurin, kahit na ang mahika ni Ellison ay hindi malinaw na makita ang mapagkukunan ng tubig. Ngayon na ang puwang ng kuweba ay lumawak, ang mga suporta ay kinakailangan upang matiyak na ang tuktok ay hindi mabagsak. Si Ellison ay nagsimulang umawit ng isang spell, na nag-uugnay sa isang advanced na antas ng 8 mahika. Binalaan siya ni Rurin na mag-ingat kung ang antas ng 8 mahika ay hindi hawakan ng maayos, maaari itong pumutok sa tuktok ng bundok. Tiwala na sumagot si Ellison, syempre. Habang pinakawala ng mahika, ang enerhiya ay agad na naiilawan ng buong yungib. Maya-maya, isang malaking kalasag na matatag na sumuporta sa tuktok ng bundok. Kasabay nito, ang dating nawala na tubig sa lupa ay nagsimulang pukawin at bumagsak mula sa lupa agad. Nakakakita ng mausok na tubig sa tagsibol, napagtanto ni Ellison na ito ay isang mainit na tagsibol, siguro na aktibo ng kamakailang mahika. Nang makita ito, nagpa siya si Rurin na hugasan ang dumi sa kanya, ngunit bago pa man babala siya ni Ellison, nagmamadali na siya at agad na nakuha ang kanyang mukha. Walang magawa si Ellison sa kanya, hindi ka maaaring maging walang ingat sa hinaharap. Gayunman, si Rurin, gayunpaman, ay nahumaling at matigas ang ulo na hindi pinansin si Ellison. Paano ko dapat malaman na ito ay mainit? Nagreklamo si Rurin. Kasunod nito, ginamit ni Ellison ang paghihiwalay ng magic upang paghiwalayin ang tubig, dahil kapag ang tubig ay tumigil sa pag-agos, ang dumi ay natural na tumira, na pinapayagan ang kalasag na maglaman ng malinis na mainit na tubig. Kaya, nakumpleto ang isang makeshift na mainit na tagsibol. Pagkatapos ay kinuha ni Ellison si Rurin at itinapon siya sa mainit na tagsibol. Si Rurin, hindi pa tumutugon, naisip ni Ellison na malapit nang gumawa ng itim na dragon hotpot. Maghintay, medyo mainit lang ito. Ngumiti si Ellison at nilagdaan sa kanya, pinalamig ko ito, syempre.
Pagkatapos, nababad din siya sa mainit na tagsibol. Sa